Kumusta mga kanoisi? So, usapang viral naman muna tayo, men, ano? So, out of topic muna tayo. O, out of topic tuloy. Off topic muna tayo sa politika. So, gusto ko lang panoorin to kasi parati tong, dumadaan sa news feed ko. Tapos, yun nga, hindi ko pa siya nabigyan ng time na panoorin, ano? And then, yun, tingnan natin kung ano nga ba yung konteksto nito. Basta some kind, yung kawawala yung mga anak or whatsoever. So, ang video to is mula kay Opinion Mo TV. So, meron itong pamagat na grabe hindi ka maniniwala. Pero ito pala ang totoong dahilan kung sino ng ina ang mga anak. So, yun, kita nyo naman, title pa lang medyo na siya, di ba? So, bago natin simulan Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. Sa mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Ginapamagat ng video ito, grabe, hindi ka panipaniwala. Hindi ka maniniwala, pero ito pala ang totoong dahilan kung bakit S ng ina ang mga anak. NSS. So, start. Mga idol ay nangangarap na magkaroon ng masayang pamilya. Start 0. Lahat tayo mga idol ay nangangarap na magkaroon ng masayang pamilya. Masayang pamilya na makakasama mo habang buhay at makakaramay mo sa tuwing ikaw ay mayroong pinagdadaanan at problema. Ang pangarap na ito ay pangarap ng marami, lalo na mga idol ang mga kababaihan na kung saan nga mga idol ay nangangarap na magkaroon o mapangasawa ay ang lalaki na makakaunawa at makakaintindi sa lahat ng I think vice versa naman yan. 'Di ba? Yung babae, deserve niya na makatagpo ng tunay na magmamahal sa kanya. Yung lalaki din, deserve niya rin na makatagpo ng babae na tunay na magmamahal sa kanya. So, vice versa yan, ayaw at mga gusto niya. Aalalahanin at uunawain kapag mayroong mga matitinding problema na pinagdadaanan, lalo na kapag problema sa pamilya. Alam naman nating lahat mga idol na ang pagbuo ng pamilya o ng isang pamilya ay hindi basta-basta. Oo, Tama. mga idol, masaya sa umpisa, masaya ang unang pagsasama at sa mga unang taon. At lalo na nga mga idol kapag nagkaroon na ng unang anak na siyang mas lalo magpapatibay sa relasyon bilang mag-asawa. Totoo din yan, masaya siya sa una. Well, for me lang naman, men, ang pag-ibig kasi or yung pag-aasawa or yung, kapag kapapasok kasi sa isang relasyon, dapat mong intindihin na ang love or ang pag-ibig is hindi lang siya about sa spark or sa kilig. Kasi kung doon ka lang nakabase na parang, uy, dapat kiligin ako, dapat may spark parate. Men, pwedeng mag-expire yan or questionin mo na ngayon yung sarili mo, parang hindi ko na siya mahal. Parang ganyan. Natitrick kasi yung karamihan ng tao ay nakalakas or akala nila na ang love is, yun nga, kilig or spark. Pero hindi ganyan. Ang love kasi is more on commitment siya. 'Di ba? Na parang, men. Subalit kapag nagtagal na mga idol at nagkaroon na ng maraming anak, ay dito na mag-uumpisa nga mga idol ang totoong pagsubok at hamon bilang mag-asawa. Minsan ay dumarating nga mga idol sa ating pamilya ang problema na kung saan nga mga idol kapag nadadagdaga na ang ating mga anak ay dito na lumalaki ang ating pangangailangan. Mga pangangailangan mga idol na hindi na napoprovide ng padre de pamilya na nagiging dahilan mga idol para maging problemado ang ilaw ng tahanan nang walang iba nga mga idol kundi ang ina na kung saan Talaga ba? So, my goodness. Ulit. idol kapag nadadagdaga na ang ating mga anak ay dito na lumalaki ang ating pangangailangan. Mga pangangailangan mga idol na hindi na napoprovide ng padre de pamilya na nagiging dahilan mga idol para maging problemado ang ilaw ng tahanan nang walang iba nga mga idol kundi ang ina na kung saan nga mga idol ay nasa bahay upang alagaan ang mga anak at upang gawin ang mga gawaing bahay. At bukod nga mga Well, totoo naman yun, par, na hindi din siya ganun kadali or mahirap din sa isang ina na, yun nga, ikaw na ngayon nag-aasikaso sa bahay tapos dadagdag pa sa utak mo yung mga bayarin, yung pangkonsumo or whatsoever, mga bills, di ba? Pero syempre, kung humantong ka naman sa sasaktan mo yung anak mo o ipapahamak mo, di na rin tama yun, di ba? Mag-away kayo ng husband mo pero wag mong idama yung bata, paro. idol sa problemang financial ay dito nga mga idol dumarating ang pagsubok sa pagsasama na kung saan nga mga idol ay minsan ay hindi nagkakaunawaan at dito nga mga idol ay nangyari sa pamilyang ito na nang dahil nga mga idol sa sobrang problema na ng babae
ay hindi na niya nakayanan pa dahil nga mga idol sa nagkaroon na ito ng postpartum. Makikita natin mga idol na ang babae ay mayroon pang maliit na anak. Subalit Anak ng teteng, yung postpartum din talaga. Actually, need din natin siyang wag baliwalain kasi yung babae talaga men kapag kakapanganak lang or nanganak sila, diyan din sila tatamaan. Siguro sa time natin dati is parang hindi gaano siniseryoso yung postpartum, pero ngayon men, di mo talaga siya pwedeng baliwalain eh. ang babae ito nga mga idol ay nakaranas ng postpartum. Ito ay isang sakit nga mga idol na hindi maunawaan ng marami, lalo na ang mga kalalakihan. Ang pagbubuntis mga idol ay isang kakaibang karanasan para sa isang babae. Bukod sa mga pagbabago sa katawan, ang pag-aalaga at pagsisilang ng bagong buhay ay maaari maghatid ng iba't ibang klaseng emosyon at reaksyon mula sa nagdadalang tao. Bagamat karamihan mga idol ay masaya sa kanilang pagbubuntis at pagiging bagong ina, hindi ito ang nararamdaman ng iba. Ayon sa mga pag-aaral mga idol, mas mataas ang risk ng mga babae sa pagkakaroon ng depresyon o depresyon. Ito ay isang kalagayang tumutukoy sa kondisyon ng mental health ng isang tao. Ito ay lubhang nakakaapekto mga idol sa mood o emosyon, pag-iisip at gawain ng nakakaranas nito. May iba't So parang nag-mood swings siya, ganun. ibang uri mga idol ng depresyon na pwedeng maranasan ng isang babae at isa na rito ang postpartum depression. Maaaring ang babae ito nga mga idol ay nakaranas ng postpartum at dagdag pa nga mga idol ang problema sa pamilya na kung saan nga mga idol ang lalaki ay hinahinala na nagkaroon nga mga idol ng hindi magandang ginawa. At dagdag pa rito nga mga idol ang hindi pagkakaunawaan ng biyanan o ang magulang ng lalaki. At dahil nga mga idol sa Yun din. Yan din yung isa sa problema, yung biyanan, mga magulang. Kasi naman yan pare, hindi naman siya magulang ng partner mo. So parang iba yung reaction dyan. Kaya nga, kahit ako naman men, nung dati pa lang, ayaw ko talaga na ayaw ko na doon kami manirahan sa bahay namin. Ayaw ko rin na doon kami manirahan sa bahay nila. 'Di ba? Gusto ko talaga bukod kung pwedeng or di bali nang mahirapan ka, uupa ka ng bahay. 'Di ba? Basta lang na magsarili kayo. 'Di ba? 'Yun yung mas mainam talaga, like your house, your rules, literal. halo-halong problema at sa bigat na dinadala ng babae ay dito nga mga idol ay magagawa niya ang isang bagay na hindi sukat akalain ng marami na magagawa ito ng isang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa tindi ng problema mga idol na dinadala ng babae ay sinunog niya ang kanyang 3 anak at sinunog niya rin niya ang kanyang sarili pagkatapos ng sunugin ang kanyang 3 anak. Marahil marami ang nagtataka sa inyo mga idol na kung talagang mahal ng ina ang kanyang 3 anak ay bakit hindi na lamang siya ang nagsunog sa kanyang sarili at Gig. Parang grabe. Actually, naawa ako sa bata. Ngayon, kahit sabihin natin na yun nga yung nanay may postpartum or may reason kung bakit niya nagawa yun. Iba pa rin talaga yung pare. Yung tinanggalan mo ng rights yung mga bata na mabuhay. 'Di ba? Kinuha mo. Pero yun nga, ewan ko. May kasalanan din naman yung guy, may kasalanan din naman yung sitwasyon din. 'Di ba? May kasalanan din yung sitwasyon. Society ba? Something like that. Grabe, kawawa yung bata par. bakit kinakailangan pang idamay ang kanyang 3 anak. At sa ating paliwanag na ito nga mga idol ay ating maunawaan kung bakit isinama ng ina ang kanyang mga anak. Sa unang tingin nga mga idol ay mahirap unawain ang desisyon na ginawa ng isang ina na isama ang kanyang 3 anak sa isang masakit na pamamaalam sa mundong ito. Marami ang nagtataka, naghuhusga at nagtatanong, bakit pati mga bata? Bakit hindi siya na lang na mag-isa? Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay isang kwento ng matinding pagod, kawalang pag-asa at pag-ibig na handang ialay ang lahat, pati ang huling hininga. Araw-araw Pero yun nga, unfair pa rin naman eh. Unfair pa rin naman sa unfair pa rin naman sa part ng mga bata eh. Kasi kung sabihin natin iwan nyo sila, masakit. Masakit na wala na silang mga magulang. Pero pwede naman silang mapunta sa di ba, sa gobyerno or sa bahay ampunan. Masakit na papaampun sila, wala na silang mga magulang. Pero at least
pwede pa silang pwede nilang i-build yung pagkatao nila, 'di ba? Pwede nilang baguhin yung buhay nila. Pwede silang ma-motivate. Kasi kung pwede din naman silang kukupin ng mga kamag-anak ninyo. Yun nga lang, hindi natin guaranteed kung baka alipinin lang din, 'di ba? Pero yun nga, grabe yun par. Actually, doon ako sa sa mga bata mas naaway. Naawa din ako sa nanay about doon sa pinagdadaanan niya. Hindi doon sa ginawa niya sa mga anak niya. But, yun nga, yung rason kung bakit siya nagkaganyan. Pero yung pagkakaganyan niya, parang medyo nakakainis, di ba? Na parang nga nadamay. Yung tatay din naman, medyo, hindi din natin siya masasabi na may galit din tayo sa tatay dahil sa hindi niya kinaya, 'di ba? Yung gastusin or whatsoever. Actually, ang hirap ng ganitong ng ganitong sitwasyon. Kaya lang hindi ko pa rin talaga mag-gets kung or siguro ang gusto ng nanay or ewan ko ba kung ano ba yung intention niya na inano niya yun sa mga anak niya. Ano ba kailangan niya ba ng kailangan niya ba ng makasiguro na hindi na maghihirap yung mga anak niya or baka ganti niya yun sa husband niya, di ba? Or di ko alam. Grabe. Ang mga idol ay pasan niya ang bigat ng mundo. Isang ina na walang katuwang, walang mapagkakatiwalaan at walang matibay na suporta. Ang allowance para sa kanyang 3 anak ay 2,400 lamang. Isang buwan yan mga idol, isang halagang hindi man lang sapat para sa pagkain, gatas, gamot at iba pang pangangailangan. Dahil mayroon silang 3 anak mga idol at marami ang pangangailangan nila, habang ang ina naman nga mga idol ay nakakaranas pa ng hindi maganda at lubhang mayroong pang karamdaman na kahit ang kanyang sarili ay hindi na maipapagamot. Habang ang asawa ay isang pulis na tila unti-unti nang nawawala ang atensyon at presensya sa pamilya. Siya naman ay araw-araw na humaharap sa realidad ng kakapusan, pagod at pag-iisa. Bitbit niya mga idol ang mga bata saan man siya magpunta, sa palengke, sa ospital, kahit saan, dahil wala siyang ibang mapag-iiwanan. Madalas ay puyat. Grabe, ang hirap nun par 3 bata. Mahirap din talaga kapag ikaw lalaki ka. Wala, sige ka lang ng sige ng bira. Hindi mo iniisip yung future ba na, uy, may mag-aalaga pa ba dito? Yung isa nga, sobrang hirap ng alagaan yan. 2 pa kaya, 3 pa kaya. Diba? My goodness. Lalim ang eye bags, nangingitim ang ilalim ng mata at kahit gutom na siya ay inuuna pa rin ang mga anak. Lahat ay kinaya niya hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya kinaya pa. Para sa ilan mga idol ang kanyang desisyon ay mali, makasarili at masakit. Ngunit sa mata ng Mali naman talaga. Pero yun nga, di din naman kasi natin alam kung yung pinagdadaanan niya talaga. Ang lang talaga dito is hindi siya natutukan. Kasi yung mga ganito naman siguro, I think yung postpartum, di ba, needed niya din na may makakausap. Grabe pa. Isang inang lubos na nagmamahal at walang nakikitang ligtas na kinabukasan para sa kanyang mga anak. Ito ay isang desperadong hakbang o desisyon upang protektahan sila mula sa higit pang sakit, gutom at kapabayaan. Para sa kanyang puso mga idol, mas mabuti nang sabay-sabay silang makapagpahinga kaysa maiwang nakatali sa isang mundong walang kasiguraduhang may magmamahal sa kanila gaya ng pagmamahal ng isang ina. Maaaring ang Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, unfair yon sa part ng mga bata. Kasi hindi sila nakapag-desisyon sa sarili nila eh. Di ba? Malay natin, yung mga batang yan, ayaw nila. Gusto pa nilang lumaban sa buhay. Di ba? Ay, nako. iisip niya, ako lang ang tunay na makapag-aalaga sa mga anak ko. Kung iiwan ko sila, sino ang magtitiyak na hindi sila maghihirap, hindi sila mapababayaan, hindi sila masasaktan? At sa isip niyang pagod na mga idol, baka doon sa kabilang buhay, wala nang puyat, wala nang 2,500 na kailangang pagkasyahin, wala nang gutom at pagluha, tanging kapayapaan na lamang
ang naghihintay. Hindi natin kinakailangan mga idol tanggapin ang kanyang ginawa, pero sana matutunan natin siyang unawain sapagkat sa likod ng kanyang tahimik na pagyakap sa kanyang mga anak sa huling sandali, may isang ina na umiibig hanggang dulo. Isang ina na sinubukang ibigay ang lahat na kahit walang-wala na siyang maibigay. Sa mata ng Diyos mga idol ay hindi tama ang ginawa ng isang ina. Subalit, ang ginawa niya mga idol para sa kanyang mga anak ay hindi natin kailangang husgahan dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang problemang pinagdadaanan. Subalit, Well, I think hindi naman talaga sa panghuhusga, no? Kasi wala naman eh. Wala na siya eh. 'Di ba? So hindi niya na matatanggap yung panghuhusga. Siyempre tayo naman is wala lang. Need lang din nating magbigay ng opinion para hindi din pamarisan or hindi din gayahin ng iba. Na yun nga, porket para sa iyo, mas maghihirap sila kung wala na ako or parang tutuldukan ko na yung paghihirap niya. Something like that. Yun nga, para sa akin, unfair siya. 'Di ba? Na parang, may mga buhay din kasi sila. Hindi sila nakapag-decide sa sarili nila eh. 'Di ba? Tsaka, yun nga, kung ikaw ba papipiliin ka, my God, mahirap. Pero, yung ano ko naman sa nanay is, yun nga, sabi ko nga sa inyo, medyo nasa gitna tayo, no? Na yun nga, kawawa siya kasi grabe yung pinagdadaanan niya, mental health or whatsoever. Pero at the same time, sumusobra siya dito sa part na to na kitilin niya yung anak niya. 'Di ba? Ay, ang kanyang desisyon nga mga idol ay maaaring paraan niya upang hindi na sila makaranas ng paghihirap at pagdurusa na kanilang naranasan. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa nangyari? Ano ang inyong magiging opinion nga mga idol? At ano ang inyong maipapayo sa lahat ng mga ina na nakakaranas ng depresyon? Ibahagi mo naman mga idol ang inyong reaksyon at opinion sa ating comment. ay nako. Grabe yun, par. Grabe yun. Kaya pala parang, actually parang nagsisisi ako pinanood ko eh. But anyways, napanood na natin. So, yun lang naman ang Opinion Mo TV. Supportahan nyo yan. Original video link sa description box below. Tapos syempre bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinas, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun para yun pala yun. Yun pala yung kwento ano. Kaso lang, medyo one-sided ba to para sa akin kasi hindi ko alam kung ano talaga yung ano eh. Yung sa side sa tatay. 'Di ba? Na hindi ko alam kasi kung may magagawa pa sana siya or nagpabaya ba siya or nahihirapan talaga siya. So, di ko alam yung context about sa tatay. So, yung mga naririnig natin na context dito is more on sa nanay. Di ba? Yung sa mga anak kasi parang hindi nasali yung dito yung mga anak eh. Kasi wala eh, parang tinuldukan agad yung buhay nila. Yun nga sa nanay naman, sabi dito ni ano, di ba, Opinion Mo TV, anong ma-advise sa nanay. Pero para sa akin naman, ang hirap ang hirap advisean yung taong nadi-depress or depressed talaga. Like legit. 'Di ba? Sobrang hirap. Pero syempre kung titingnan lang natin yung perspective ng na yun nga yung ginawa niya na kinuha niya yung mga anak niya, 'di ba? Para siguro hindi na maghirap or kung ano man yung dahilan niya. Is parang yun nga, para sa akin unfair talaga yun. Pero abot naman doon sa naiintindihan ko din naman siya sa part na yun nga, yung grabe na yung pinagdadaanan niya. Kasi kung ako talaga, kung ako as a husband, gagawin ko talaga lahat para din hindi siya yung asawa natin, hindi sila gaano mag-overthink na parang na lang talaga, like kung nakafocus sila sa tawag dyan, sa gawaing bahay, sa pag-aalaga ng mga anak, dapat sikapin mo talaga ng sikapin na maibigay mo yung pangangailangan, yung pagkain, bills or whatsoever. Pero yun nga, mahirap din kasi kung hindi ikaw yung nasa ganyang sitwasyon Siyempre tayo, madali lang para sa atin na sabihin na magsikap kayong mabuti, di ba? Huwag niyong sukuan whatsoever kasi wala tayo sa sitwasyon na yan eh. So mahirap din, especially yung depression. Actually ako, ewan ko kung depressed ba ako or stress, pero
some kind, nabuburn out ako sa ganitong, ginagawa natin. Kaya nga, sobrang dalang na lang nating mag-upload ng mga videos, kasi parang nabuburn out ako or na-stress ako na, may mga bayarin din tayo minsan. 'Di ba? Or, parang nakaka-drain or ang hirap ang hirap dito sa adulting stage. What more na lang kaya kung nasa parenting stage ka na, 'di ba? Tapos short ka pa sa budget, wala ka pang pera. Kawawa, kawawa. Pero yun nga, mas doon ako naawa sa mga bata. So ipagdasal na lang natin sila para yung mga batang to. Yung nanay din, pagdasal din natin. Yung tatay din, pagdasal din natin. So pagdasal natin silang lahat. And then, syempre, tayo din sa mga sarili natin. Grabe yun. Ang hirap. Ang hirap panoorin ng mga ganitong istorya. Sobrang deep kasi. So anyways, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Opinion Mo TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.